Sa kaharian ng Birbanya, isang panaginip ang gumambala. Haring Fernando'y nagising bigla, balisang balisat, may pangamba. Aking nakita sa panaginip ang isang ibon mahimala. Kung sino man ang makakuha, sa kanya'y gantimpala. Mahal kong hari, huwag kang mangamba. Ang ibon na yon ay ating hanapin. Ipatawag natin ang 3 prinsipe upang ito'y masaksihan. Don Pedro, ikaw ang panganay, malakas na mandirigma. Ikaw ang uutusan kong humayo at hanapin ang ibong Adarna. Gamitin mo ang iyong tapang at talino upang mahuli ito. Mahal kong ama, isang malaking karangalan ang ipinagkoloob niyo sa akin. Hindi ko kayo bibiguin. Lalakbayin ko ang malalayong kabundukan upang matagpuan ang ibong Adarna. Si Don Pedro ang unang humayo sa gubat, siya'y napadpad. Ngunit sa halip maghanap, siya'y nagpakasarap at nakalimot. Sa wakas, narito na ako sa bundok Tabor. Ang punong ito ay kasing ganda na sinasabing tahanan ng ibong Adarna. Ngunit napakahaba ng aking nilakbay. Bukas ko na lang hahanapin ang ibong Adarna. Kailangan kong magpahinga upang mapanumbalik ang aking lakas. Sikat sa silanganan at hanin galit kung sangin ito ay abaw, agos di man mabanlaw. Kamagalan tanaraw, lungkot mo ay babalaw, kapag lumuhawan. Samantala, sa kaharian, ang hari lalo pang nanghina. Pedro'y walang balita, baka siya'y napahamak na. Aking anak na si Don Diego, pakinggan mo ang aking hiling. Ako'y may sakit na matindi. Katawan ko'y lupaypay na rin. Ngunit may ibong mahiwaga. Lunas nitong aking dusa. Sa bundok Tabor na nanahan, kailangan ito'y makuha. O mahal kong amang hari, ako po'y inyong utusan. Sa anuman inyong nais, handa akong pagdaanan. Sa wakas, narating ko na rin ang Piedras Platas. Ngunit ako'y nangihina. Kailangan ko munang magpahinga upang mapanumbalik ang aking lakas. Dito muna ako sa bato, magpapahinga, habang hinihintay ang ibong Adarna. Sikat sa silanganan at hanin galit kung sangin ito ay abaw, agos di man mabanlaw. Kamagalan tanaraw. Don Juan, anak ko, ang aking kalagayan ay labis ng humina. Tanging lunas ang maaring magpagaling sa akin, ang himig ng ibong Adarna. Ako'y magsisikap, ama. Hindi ko bibigyan ang inyong pag-asa. Si Don Juan ang nahuling lumisan, naglakbay siya na may tapang. Dumating siya sa isang ermitanyo, nagbigay ng gabay na mahalaga.
Anak, sundin ang aking payo. Huwag matulog sa awit ng ibon. Sa Piedras Platas maghihintay. At sa tamang oras ay huhulihin. Tanggapin mo ang mahiwagang sintas at gamitin ito sa paghuli sa ibong Adarna. Ako'y susunod o matanda upang makuha ang sagradong ibon. Ako'y hindi matatakot. Ako'y lalaban para sa kapakanan ng bayan. Si Don Juan ay dumating sa ilalim ng Piedras Platas. Doon niya nakita ang mahiwagang ibong Adarna. Ang ibon ay umaawit ng 7, nagbago ang kulay, mahiwaga, ngunit si Don Juan ay hindi natulog. Sa tulong ng ermitanyo, sa tamang oras siya'y lumapit. Ibong Adarna ay kanyang nahuli. Mula sa hawla, kanyang sinigurado upang dalhin ito sa hari. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. May pagtatalsik na nagaganap. Sa pag-uwi sa karihan, kapatid niya ay may masamang balak. Nahuli ko na ang ibong Adarna. Ano naman ang susunod kong gagawin? Kunin ang banga at punuin ito ng tubig at ibuhos ito sa mga bato na nasa ilalim ng puno ng Piedras Platas. Kayo pala yan, mga kapatid. Salamat, kapatid. At pinalaya mo kami sa sumpa ng ibong Adarna. Si Pedro at Diego, nag-usap na nilang si Juan ay alisin. Sa gubat, siya ay binugbog, iniwan siyang sugatan. Diego, iwan natin si Juan at kunin natin ang ibong Adarna. Bugbugin natin siya at iwan natin siya dito sa kagubatan. Nakaramdam ng takot si Juan at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sa iilang sandali, lumapit sa kanya si Don Pedro at binugbog siya. Sumunod naman si Don Diego at sumama siya sa pagbugbog kay Don Juan. Aray! Hindi na ako lalaban, mga kapatid. Aray! Ibong Adarna ay kanilang dinala, ngunit ito'y hindi umawit. Ang hari lalong naghina at nagduda sa kanila. Bakit hindi umaawit ang ibong Adarna? Ano ang ginawa nyo? Sa gubat, si Don Juan ay naiwan, ngunit isang matandang dumating. Sa kanyang sugat ay gumamot, hanggang siya ay gumaling. Maraming salamat po sa paggagamot nyo sa akin. Kailangan ko na pong tumuloy. Salamat po sa lahat ng ginawa nyo sa akin. Paano ko po kayo mababayaran? Huwag mo na isipin ng bata. Ang importante ay makauwi ka sa inyo ng ligtas. Si Don Juan ay bumalik sa kaharian ng Berbanya. Sa kanya'y natuwa ang hari, at ang ibon Adarna'y umawit muli. Lahat ng lihim ay nabunyag, at ang hari nagalit kay Pedro at Diego. Ngunit si Don Juan ay nagpatawad, at sila'y pinatawad ng hari. Sa utos mo ay tumupad. Yung anak mong dalawang inutusan nanganguna, kabiguan ang nakuha, kapwa naging bato sila.
Tay, patawarin mo kami sapagkat hindi namin alam ang aming nagawa. Patawarin mo kami dahil nagawa namin yon kay Don Juan. Sige, patawarin ko kayo. Ngunit, pag ginawa niyo pa ulit yon, hindi ko na alam kung anong magagawa ko sa inyo. Si Don Juan ay lumisan. Naglakbay patungo sa balon. Sa ilalim, kanyang natagpuan si Prinsesa Juana, kanyang hinango. Ngunit may bantay na halimaw, isang dambuhalang serpiente. Si Don Juan ay lumaban. At halimaw kanyang napuksa. Mula sa ilalim ng balon, itinakas ang dalaga, ngunit hindi pa natatapos, may isa pang bihag. Si Don Juan muling bumaba sa balon ng dilim. Doon nakita ang isa pang prinsesa, si Leonora, nakagapos. Isang malupit na higante ang kanyang bantay, ngunit sa tapang ni Don Juan, halimaw kanyang napuksa.